Nako, maling tao ang nakuha ko. Ang pangalan na iyong tinitingnan. Ikaw ang gumagalaw. Ang pangalan na binabasa mo. Anong ginagawa mo? Miss, tingnan mo sarili mo. 22 na ako, babae. Pinapagalitan mo ako. Pabalaykan mo na lang ako. Anong mali? Naninigas ang katawan ko, hindi ako makabalik. Miss, mababa na ang oxygen level mo. Ang iyong kaluluwa ay buhay pa. Maaari ka lamang manatili sa underworld. Saan? Dito, ang lugar kung saan ang sobrang kinakabahan ang underworld. Maaari bang lumaki ang lupang ito? Ano ito? Ito ang underworld. 3,000 taon na ang nakalipas. Wala pang lumaki. Iyon ay dahil hindi ito maaaring lumaki. Kung ikaw ay nakoma, ikaw ay nasa isang estado ng malnutrisyon. Tama? Sa tingin ko, huli na ba ang underworld? Hindi. Paano kung mamatay ako sa gutom? Kung ikaw ay nasa coma, ikaw ay nasa isang estado ng malnutrisyon. Mas masahol ka pa sa kamatayan. Ang underworld ay 3,000 taon na, hindi ito lumalaki. Maaari ko bang makuha ang binhing ito? May paggalaw. Imposible. Ang lupa sa underworld ay patay na. Ano yun? Ito ay isang pulang bagay. May nahanap ang underworld. Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ang aking binhi. Natatakot ako. Ikaw ang nagtanim nito. Oo, itinanim ko ito. Anong mali? Ang underworld ay 3,000 taon na, hindi ito lumalaki. Paano mo ito nagawa? Lord Lee. Lord Lee, anong nangyayari? Kanina lang inaaway nila ako. Bakit takot na takot sila ngayon? Tinatanong kita, paano mo nagawa? Itinanim ko lang ito ng normal. Ito ay walang espesyal. Huwag mo itong hawakan. Miss, namamatay ka. Ito ang 18 palapag. Ito ang aking templo. Alam kong mamamatay na ako. Paano kung hawakan ko ito? Alam mo ba kung sino ako? Hindi. Ang Panginoon ng 18 palapag, si Li Chen. Paano? Paano mo ito magagawa? Miss, please shut up. Pakiusap. Interesting. Ikaw ang unang tao sa underworld na nagsalita sa akin ng ganito. Ano ito? Kamatis. Kamatis. Ito ay isang kamatis. Maaari itong katagal ito maaaring kainin. Karaniwan 2 o 3 buwan. Ngunit ang binhing ito ay masama. Maaaring hindi ganoon katagal sa ganitong bilis. Ang kapirasong lupang ito ay pagmamayari mo mula ngayon. Walang Panginoon sa lupain ng underworld. Ano? Ngunit simula ngayon, sa iyo na ang lupain ito. Sino ang nangahas na hawakan ng iyong binhi, lumapit sa akin? Miss, napakaswerte mo. Hindi nagalit si Lord Lee. Mukhang interesado siya sa iyong binhi. Isa siyang Jade Lord, bakit siya interesado sa binhi ko? Hindi ko alam. Hindi kami maglakas loob na magtanong tungkol kay Lord Lee. Maaari ba itong lumaki bago ito mamatay? Miss. Ano? Pwede ba talagang kainin? Oo, maaari itong kainin pagkatapos mapites. Maaari mo bang subukan ito? Isa akong multo, hindi ko kailangan kumain. Alam ko, pero gusto kong subukan. Nakalimutan ko na kung anong lasa ng kainin. Okay, kapag lumaki na, susubukan ko. Talaga. Talaga. Salamat, Miss. Miss, sasabihin ko sa iba. Sabi ni Miss maaari itong lumaki at subukan. Teka, hindi ko sinabing para sa'yo ta. Miss, pwede mo ba talagang subukan? 300 years na akong patay. Nakalimutan ko kung ano ang pakiramdam ng kumain. Isang kagat lang, maliit na kagat. Okay, huwag kang mag-alala. Maliit na templo, hindi sapat na libingan. Si Yang Chi, itanim mo ito sa iyong sarili.
Halaman. Maaari din nating itanim ito. Bakit hindi? Lalaki ako. Halika. Pumila ka na. Isang tao, isang lugar. Itatanim ko sa paa. Tandaan, ang kanyan ay nasa gitna na. Ang buto ay mas mataas kaysa sa tuktok. Kung ang binhi ay didiligan, ito ay didiligan. Ito ay simple at elegante. Itong 4 na hakbang lang. Naalala ko. Huwag mag-alala. Maaari nating itanim ito. Ang gaganda talaga ng mga maltong ito. Miss, wala na ang binhi ko. Bakit wala na? Ibinaon ko ito sa lupa, pero nakalimutan ko kung saan ito ililibing. Matagal akong tumakbo at hindi ko nahanap. Miss, yung buto ko kinain ng partner ko. Kinain niya. Gusto daw niyang matikman ang buto. Curious lang ako. Miss, ibinaon ko ang buto sa lalim ng 3 talampakan. Ito ba ay mas ligtas sa ganitong paraan? 3 talampakan ang lalim, paano ito umusbong? 7 buto. Wala pang 1 oras ang paghati nito. Inabot ng 4 na oras. Sapat na. Kukunin ko ang natitirang 3. Babantayan ko ito. Tubig. Anong tubig ang kadalasang mayroon ka? Tubig mula sa ilog. Kumuha ng ilan. Tama na. Maghintay. Ang kamatis mula sa aking binhi ay pinutol na. Ngunit ang mga buto mula sa 3 talampakan ay hindi man lang tumubo. Miss, patay na ba? Bakit hindi mo ito hukayin at tingnan? Huwag kang gumalaw, tapos na ang lahat kung hukayin mo ito. Bakit hindi mabubuhay ang 3 binhing ito? Ang parehong lupa, ang parehong binhi, ang parehong mga hakbang. Paghuhukay ng butas, pagtatanim ng mga buto. Paglalagay ng lupa, pagtutubig. Maaaring ito ay isang problema sa tubig. Miss, anong ginagawa mo? Subukan ito. 1 buto, 2 buto, 3 buto. Ito ay sumibol. Sumibol talaga. Problema sa tubig. Maaari kang kumain ng mga kamatis mula ngayon. Kumain ng kamatis. Nag-aalala ka lang sa binhi. Nakalimutan mo ang tungkol sa mga buto. Ang sarap. Nakalimutan ko. Ang sarap. Ang mga buto lang. Gusto mo bang subukan ito? Ako ang may-ari ng 18th floor. Alam ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi ako nakakatulong. Isa lang akong Reg Along ibibigay sa lupaing ito. Ano ang ibig mong sabihin sa lasa na ito? Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin. Hindi ko alam. Kailangan ko ring matikman ito. Ito ang lasa ng matamis at maasim. Ano pangalan mo? Tao Xiaoman. Tao Xiaoman. Naalala ko. Umalis ka lang ng ganyan. May gagawin pa ba? Wala. May oras sa hinaharap. Ano ang ibig sabihin nito? Darating ba siya? Ate, tumatawa si Lord Lee. Tumatawa siya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang tumawa sa loob ng kalahating taon. Siya ay maganda. Kapag lumaki na ang 3 baboy, magkakaroon siya ng 1 sanggol at pagkatapos ay lumalaki pa. Anong laking gulat? Meng po. Ikaw ba ang nagtanim ng mortal na babae, Miss Xiao? Oo, ako nga. Ito ang mortal na babae. Oo. Kantahan mo ba ako? Kantahan mo ba ako?
Oo, hindi ko pa rin matatapos. Mabango ito. Naamoy ko ito. Nakalimutan ko na ang lasa nito sa loob ng maraming taon. Napakaganda nito. Anong mali? Hindi ba maganda? Buti naman. Napakaganda nito. Kakainin ko na. Miss Xiao, ilang buto na ba ang natitira sa mortal na babae na ito? Wala na. 4 na lamang na buto ang natitira pagkatapos hatiin ang binhi. 4 lang. Oo. Sabihin mong itanim ko ito. Sasabihin ko, matapos ang iyong templo. Bigyan mo ako ng 6 na buto. Magtatanim din ako. Gusto mo bang itanim ito? Oo. Matagal na akong pagod sa pagluluto ng sopas. Kung kaya kong itanim ang bagay na ito, maaari din akong purihin sa pagiging masarap. Itanim ito. Kaya kota. Tumabi ka. Tumabi ka. Hanguan. Anong ginagawa niya dito, Hanguan? Hindi ba siya ang namamahala sa Death Branch? Ikaw ang nagtanim ng kamatis. Oo, ako nga. Anong mali? Ang Earth ay hindi kailanman lumaki ng isang buhay na bagay sa loob ng 3,000 taon. Hindi mo alam kung saan galing ang kamatis. Dadalhin ko ito para tingnan. Ano ang masasabi mo? Suriin ito. Tama yan. Bilang isang hukom ng Earth. Nagkataon lang na dumating ang kamatis mo. May responsibilidad ako. Anong responsibilidad? Ang lakas ng loob mo. Payo ko sa iyo na maging magalang. Kung hindi mo alam ang iyong lugar, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Sino ang maglakas loob na lumipat? Isang buhay na kaluluwa. Naglakas loob na makipaglaban sa akin. Arestuhin siya. Lieutenant Lee. Sinabi ko sa iyo na ang Earth ay pag-aari niya. Hindi mo ba ako narinig? Ginawa ko. Pero sinunod ko lang ang utos. Nagkataon lang na dumating ang kamatis. Kinain ko na. Kinain mo na. May problema ba? Walang problema. Simula nang kainin mo ito. Dapat may problema. Aalis na ako ngayon. Aalis na ako ngayon. Teka. Bumalik at sabihin kay Yan Wang na gusto ko itong Earth. Kung sino man ang dumating para guluhin ako, dapat sabihin sa akin ng personal. Oo, talagang sasabihin ko sa kanya. Talagang sasabihin ko sa kanya. Masasabi mo ba yan kay Yan Wang? Hindi magagalit si Yan Wang. Hindi magagalit si Yan Wang. Hindi. Ang boring niya talagang tanga. Ano ito? Mga buto ng pipino. Ang iyong mga kamatis ay hindi sapat. Magtanim pa. Saan mo nakuha? Nakuha ko ito kay Yang Jian ng Hebei Wu Changkong. Hayaan silang gawin ito mula ngayon. Salamat po. Oo. Bakit mo ako tinutulungan? Natikman ako ng iyong mga kamatis. Ang unang pagkakataon sa 3,000 taon. Ako ay lubos na nagpapasalamat. Pero hindi kita mababayaran. 3,000 taon. Ano ba itong taong ito? Mga kamatis, pipino. Marami pa sa hinaharap. Gusto kong magtanim ng taniman ng gulay sa Earth. Dumating na ang hari ng langit. Masyado siyang mabilis dumating. Bakit ka nakaluhod? Huwag kang sumigaw. Lumuhad ka muna. Aking mga kamatis. Sino ang nagtanim sa kanila? Meron pa ba? Oo, meron. Bigyan mo ako ng isa pa. Ano? Sabi ko, bigyan mo ako ng isa pa. Masarap ang bagay na ito. Panginoon yan. Walang pinanggalingan ang kamatis na ito. Paano mo ito makakain ng basta-basta? Sinong nagsabing wala itong pinanggalingan? Kinakain ko ito ng maayos. Ito ay maasim at matamis. Ang sarap. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Tao Xiaoman. Tao Xiaoman, ano ang kailangan mo? Ano? Ano ang kailangan mo para sa pagtatanim ng lupa, kasangkapan, sabihin mo, aayusin ko ito para sa iyo. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Bumagsak na ang langit. Kailangan ko ng mga buto. Halos maubos na ang mga binhing dinala ko kay Yang Jian. Kailangang may tumulong sa akin na makuha ang mga ito. Hayaan ito ni Hebei Watch. Ano pa ba? Kailangan ko rin ng tubig. Kailangan kong gamitin ang tubig. Hayaan gawin din ito ni Hebei Watch. Ano pa ba? Kailangan ko ng lupa. Masyadong maliit ang piraso. Gusto kong palawakin ang binhi. Gusto kong palawakin ang binhi.
300 hektarya ng lupa ay pag-aari mo. 300 hektarya. Ano pa ba? Hindi, wala na. Wala na ito sa ngayon. Napakahusay. Simula ngayon, ikaw ang pribadong magsasaka ng pamilya D. Ikaw ang may pananagutan sa pagtatanim ng lupa. Ikaw ang pinakamataas na ranggo sa mga hukom. Isa lang ang hiling ko sa'yo. Maging mas seryoso. Tara na. Pumunta at tingnan ang iyong bagong binhi. Nasaan ang aking binhi? Ang lupa ay bago. At ito ay kasama pa rin ng tubig. Kinuha lang ang binhi. Sino ang gumawa nito? Hindi ako yun. Sinusundan ko si Lord yan. Ako din. How dare you? Magtapon ng mga bagay sa harap ko. Hindi mo ako ginagalang. Hanguan. Ano ang nasa manggas mo? Wala. Ilabas mo. Siya. Handamiyaw. Alam mo ba kung gaano ito kahalaga? 3 buto na lang ang natitira. Ikaw. Hanguan. Lord yan. Ako. Ako lang. Ano lang. Ninakaw mo ang binhi. Pagdating ko dito, hindi ko ito ninakaw. Ang kamatis ay dumating sa isang kakaibang paraan. Natatakot ako na may mali. May mali. Ibig sabihin may mali akong kinain. Hindi ko sinasadya yun. Tapos anong ibig mong sabihin? Hanguan. Ilang taon mo na ba akong sinusundan? 3. 3,000 taon. Ikaw ay isang matandang lalaki. Akala ko dapat alam mo ang lugar mo. Hindi ko inaasahan na hindi mo alam ang mga patakaran. Lord yan, patawarin mo ako. Para sa kapakanan ng pagsunod mo sa akin sa loob ng 3,000 taon. Hindi kita papatayin. Simula ngayon. Pumunta ka at bugbugin si Sinungshi. Gawin mo ang anumang ipagawa niya sa iyo. Panginoon yan. Talunin siya. Lord yan, traidor ako. Mangyaring hayaan mo akong pumunta sa lupa. Ano? Ayaw mo. Tapos bubugbugin kita hanggang 18th floor. At hayaan mong tratuhin ka ng mabuti ni Li Chen. Ako. Payag ako. Tao Xiaoman, ang taong ito ay sa iyo na mula ngayon. Kung hindi siya nakikinig, sabihin mo lang sa akin ng diretso. Ako ay isang taksil. Malas ako. Kaya ko na rin kontrolin ang mga judges ngayon. Panginoon yan. Aking binhi, mabubuhay ka pa ba? Kailangan kong itanim ito pabalik. Dapat ko itong isave kung magdagdag ako ng ilang katas ng kamatis. Saka bakit nakatayo ka pa dyan? Pumunta at maghukay ng butas para kay Sinungshi. Maghukay ako ng butas para sa iyo. Zhang, maghukay ka ng 3 butas. Isang daliri ang lalim, 2 daliri ang lapad ng balikat. Depende sa swerte kung mabubuhay ka o hindi. Hinihintay kong kainin ang mga pagkaing itinanim mo. Bumalik ka sa palasyo. Ako, tuluyan na akong umalis. Panginoong hukom, maaari kang magtanim ng lupa kasama ko mula ngayon. May sasabihin ako, kahit anong uri ka ng opisyal. Kailangan mong magtrabaho kung kailangan mo. Hindi ako nagpapalaki ng taong walang ginagawa. Alam ko. Meng po. Hindi ko pa natatanim ang mga buto ng pipino. Maaari mo bang putulin ang 3 buto para sa akin? Magtatanim ako ng pipino. Walang problema. Panginoon Li, salamat. Salamat sa akin para saan? Kung hindi mo mahanap ang binhi ng hukom. Hindi ko alam kung sino ang nagtanim. Panginoon Li, bakit ka malungkot sa batang babaeng ito? Dahil ba masarap ang kamatis niya? Ang mga bagay na kanyang itinanim. Makakatikim sa akin ng lasa ng 3,000 taon na ang nakakaraan. Hindi ito ang palasyo. Ito ay malinaw na isang hardin ng gulay sa Yangtze River. Ate, ate, ate. Pula na naman ang kamatis. Ilagay ang mga ito sa basket. Ibabahagi natin sila mamaya. Lahat ay papunta sa tamang direksyon. Tao Xiaoman. Panginoon Li, nandito ka na naman. Halika at tingnan. May mga sariwang pipino ngayon.
Aking repolyo. Tikim ako. Masarap ang lasa. Sino ito? Bakit hindi mo ako kinakamusta? Bumagsak ang 5 palasyo. Itanim ang isang ito. Ano ito? Huwag mo akong tanungin kung ano ang hindi mo dapat itanong. Ako ang sekretarya ng magsasaka. Ako ang sekretarya ng bukid. Ako ang namamahala sa bukid. Kailangan kong malaman. Batang babae, hinayaan kitang itanim. At itanim mo ito. Ang dami mong tanong. At mamamatay ka. Sapat na. Li Chen. Protektahan mo siya. Maaari kang pumili kung itatanim ito o hindi. Ngunit paalala ko sa iyo. Kung mali ang pinili mo, ang kahihinatnan ay magiging matindi. Okay ka lang ba? Ano ang taong iyon? Isa sa pinakamahirap gawin sa 10 palasyo. Huwag itanim ang bagay na iyon, pero mali daw ang napili niya. Gusto kanyang saktan. Magtanim ka man o hindi, mahihirapan ka. Paano naman ako? Itanim ng mabuti ang iyong repolyo. Haharapin ko ang natitira. Ang kamatis ko. 30 ektarya ng lupa sa isang gabi. Sobrang nasira. Ate, hindi ko alam kung anong nangyayari. Pinapanood ko siya kagabi. Biglang dumilim. Paggising ko, naging ganito. Isa itong multo. Multo. Ang pinalaki ng mga tauhan ni Yan Luo sa 5 palasyo. Ito ay isang bagay na lalong masama. Ito ay hindi nakikita. Hindi ito mahahanap ng mga ordinaryong multo. Dahil hindi ko itinanim ang binhing iyon. Nagpadala siya ng mga multo para sirain ang aking lupain. Binibigyan kanya ng kabayo. Ito ay simula pa lamang. Mayroon bang anumang paraan upang harapin ang mga multong hadlang? Sino ang magpapabaril? Meng po. Meng po. Meng po. Isa kang multo. Matagal ko na siyang pinagmamasdan. Go. Babarilin ko ang harang para sa iyo. Okay. Maaaring harangan ng harang na ito ang mga multo. Hindi sila makapasok. Salamat, Meng po. Para saan? Tinuro ko yung luto mo. Ang dami kong nasira. Kailangan kong itanim muli ito. Tapos na ako sa wakas. Wala akong kinakain ngayong araw. Eto na. Saan mo nakuha? Binigay mo sa akin dati. Hindi ko ito kinain. Panatilihin ito. Iniingatan niya ito sa lahat ng oras. Bakit hindi mo ito kinakain? Mas kailangan mo ito kaysa sa akin. Salamat po. May tao dito. Sino na naman ta? Malupit talaga ang tanga sa 5 palasyo. Ikaw ang batang babae na marunong magtanim ng gulay. Anshi, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Ang tanga sa 5 palasyo ay mahirap dahil tinanggihan mo siya. Pero iba ako. Hindi kita pinipilit. Nakikipagkalakalan ako sa iyo. Anong trade? Simple lang. Tinulungan mo akong magtanim ng isang bagay. Tutulungan kitang malutas ang problema ng 5 palasyo. Magtanim ng ano? Bulaklak. Gusto ko ang mga buto ng bulaklak. Gusto ko yung puti. Hindi yung tipong nababahiran ng sama ng loob. Sa palagay mo, Mr. Lee? Ang bulaklak ay puti. Maayos ang buto. Li Chen, binabantayan mo pa rin siya. Paano ito, batang babae? Gusto mo bang makipagkalakal? Okay, bigyan mo ako ng binhi. Okay, bigyan mo ako ng binhi. Astig. Gusto kita. Siya nga pala, maliit na babae. Ang tanga sa 5 palasyo ay hindi madaling sumuko. Maaaring harangan ng hadlang ang multo. Hindi nito mahaharangan ang anumang bagay. Mag-ingat ka. Ano ang ibig niyang sabihin sa ibang bagay?
Hindi ko alam. Ngunit ang 5 palasyo ay may maraming paraan. Kailangan mo talagang mag-ingat. Pupunta ako sa 18 palapag. Pupunta ako sa 18 palapag. Sabihin sa Black and White Wuchang na lumapit sa akin. Sana mabuhay ako. Lola, anong meron? Hindi ko alam. Pagod na ako gaya ni Wang Chang. Ang mga kamatis at repolyo ay sariwa. Kalalabas lang nila sa kaldero. Tingnan ko. Ito ay lason. Lason. Ano ang ibig mong sabihin? Ito ay isang lason na mayroon ang 5 palasyo. Ito ay walang kulay. Ito ay hindi masarap. Ito ay isang espesyal na pagkain. Ito ay isang espesyal na pagkain mo. Anak ng asungot. Alam kong siya iyon. Kaya mo bang lutesin ito? Bulok na kapag dinaikit mo. Hindi ko ito malulutas. Pagkatapos ay hindi tayo makakain ng anumang gagawin natin sa hinaharap. Ito ay hindi ganap na imposible. Ano ang solusyon? Ang lason ay natatakot sa dayuhang gas. Isa kang buhay na kaluluwa na may banyagang gas sa iyo. Kung gagawin mo ito sa iyong sarili kapag nagluluto ka, ang iyong dayuhang gas ay maaaring naglalaman ng lason. Siguro. Hindi ako sigurado, ngunit maaari kong subukan. Okay, susubukan ko. Pulang kamatis, dilaw na itlog. At berdeng sibuyas. Mabango ang berdeng sibuyas. Hindi ito nakaitim. Ito ay bulok, hindi ito naitim. Dito. Ako. Ikaw ang gumawa ng desisyon. Sa iyo ito. Salamat po. Magluluto ako ng bawat pagkain ng personal. Gutom na ako. Ate, namumukadkad na ang iyong bulaklak. Puting bulaklak. Bakit ito gusto ng 3 bulwagan? Ito ay namumulaklak. Sister, halika at tingnan mo. Ang bulaklak ay namumulaklak. Napakaganda. 3,000 taon na akong nasa underworld. Nakita ko ang mga bulaklak ng Baisei sa unang pagkakataon. Eto na. Napakaganda nito. Kapareho lang ng binigay niya sa akin. Napakaganda nito. Salamat, batang babae. Hindi ko makakalimutan ang ipinangako ko sa'yo. May masamang nangyari. Anong nangyari? Ang 3 bulwagan ay nagtungo sa palasyo ng impyerno upang iulat ang pangyayari. Naglagay daw ng bitag ang 5 hall at nilason ang bahay. Nilabag nila ang mga patakaran ng bahay. Ang 5 hall ay hindi sumang-ayon dito. Nag-away sila. Nag-away sila. Muntik na nilang sirain ang palasyo ng impyerno. Anong nangyari? Ang hari ng impyerno ay lumabas at ibinaba sila. Pinarusahan ng hari ng impyerno ang 5 hall. Bawal kang abalahin siya sa loob ng 3 buwan.
3 buwan. Ate, namumukadkad na naman ang bulaklak. Magbubukas muli ang kampana sa susunod na taon. Nandito siya. Little girl, matagal na. Hindi masama. Lumaki ka ng maayos sa nakalipas na 3 buwan. Lumaki ka ng maayos. Sa tingin mo ba magaling ka? Ang dalisay na babae ng 3 bulwagan ay mapoprotektahan ka pansamantala. Pero hindi kanya kayang protektahan habang buhay. Little girl, sa tingin mo kaya mo akong ipaglaban? Wala ka. Wala ka. Wala kang kapangyarihan, walang taga-suporta. Isa lang ang buhay mo. Isang buhay na kaya kong crush. Interesting. Napakaganda ng iyong pagkain. Sana nandyan pa rin ito pagdating ko sa susunod. Ate, okay ka lang. Tama ang 5 hole. Wala ako. Isa lang ang buhay ko, 100 ektaryang lupa. At itong mga mumunting multo na nagtatanim ng gulay. Ayos lang. Nandito siya para takutin ang mga tao. Kung talagang gusto niyang gawin ito, dapat ay ginawa niya ito ng mas maaga. Hinog na ang melon. Hayaang kumain si Mengpo ngayong gabi. Bakit nakatayo kayong lahat? Pumunta sa trabaho. Hindi ka makakatakas. Sa halip na matakot araw-araw. Bakit hindi mo gawin ang dapat mong gawin? May nangyari. Anong mali? May dumating mula sa hari ng impyerno. Sinabi niya na gusto kang makita ng hari ng impyerno. Tingnan mo ako. Ano ang problema? Hindi ko alam. Hindi ko sinabi ang narinig ko. Pero sa mukha niya, mukhang hindi magandang bagay. Masyadong mali ang atmosphere. Tao Xiaoman. Oo. Ilang buwan ka na bang pribadong magsasaka? Bumalik sa hari ng impyerno, mahigit 4 na buwan na. Mahigit 4 na buwan. Maganda ang lupa. Ako ay lubos na nasisiyahan, ngunit may nag-akusa sa iyo ng pagtatago ng mga ipinagbabawal na bagay sa Yangtze River. Upang maalog ang pundasyon ng imperyo. Itinatago ang mga ipinagbabawal na bagay. Anong mga ipinagbabawal na bagay? Ang bulaklak na ito ay isang kayamanan ng 2 kaharian ng Yin at Yang. Ito ay isang lihim na sandata. 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 Lihim na sandata. Ang bulaklak na ito ay itinanim ni Sandayan Yanluo. Siya ang nagtanim para sa akin. Alam ko. Pero ang problema. Pagkatapos mamitis ng bulaklak, sumibol ang ugat ng bulaklak. Hindi mo ito iniulat. Pinagpatuloy mo lang ang pagtatanim nito. Naisip ko na lang na sumibol ang bulaklak at kaya kong itago. Hindi ko inaasahan na bawal pala. Bibigyan kita ng paliwanag. Nasaan ang ugat ng bulaklak? Nasa lupa pa rin ito. Hindi ito malaki at hindi pa namumulaklak. Dalhin mo ako para makita ito. Nasaan ang aking bulaklak? Hindi. Sinusundan kita. Ako din. How dare you steal things in front of me? Hindi mo ako sineseryoso. Lord Yan, ayon sa batas. Sinisira ang ebidensya at iniimbak ang ebidensya. Ang party ay nasa laro. Sapat na. Sapat na. Maraming pagdududa. Kailangan ko ng oras para mag-imbestiga. Pao Xiaoman, manatili ka muna sa restaurant. Bawal kang pumunta kahit saan. Makinig sa utos. Hindi ka makatulog. Sinuri ko. Nasira ang clue. Lord Lee, tapos na ba ako? Wala na ang ebidensya. Kahit na gusto ni Lord Yan na protektahan ako. Walang dahilan para protektahan ako. Hindi ko dapat itinanim ang bulaklak na iyon. Wala kang ginawang mali. Saka bakit? Dahil may gustong magkamali ka.
Pao Xiaoman, tandaan mo ang isang bagay. Hindi mahalaga kung tama ka o mali sa underworld. Ang mahalaga ay kung sino ang magdedesisyon. Ang katotohanan ay hindi itatago magpakailanman. Tutulungan kita. Tutulungan kita. Saka bakit? Dahil ang pagkain mo ay nagpapaalala sa akin ng nakaraan. Ano? Kapag natapos na ang bagay na ito, sasabihin ko sa'yo. Babae, kumain ka. Hindi ako nagugutom. Lola, magkano ang alam mo tungkol sa puting bulaklak ng bayan? Ang alam ko lang ay bawal na bagay. Maaari itong makipag-usap kay Yin at Yang. Wala na akong ibang alam. Maaari itong makipag-usap kay Yin at Yang. Kung gayon, bakit ninakaw ni Wood Ian Yanluo ang bulaklak na ito? Kung para lang i-frame ka. Maaari itong sirain. Bakit itago? Maliban kung ang bulaklak na ito ay kapaki-pakinabang dito. Ate, may nangyaring masama. Ano? May masamang nangyari sa higaan ni Wood Ian Yanluo. Sinabog ang higaan ni Wood Ian. May biglang sumiksik daw sa malakas na liwanag. Puting liwanag ang sumilaw sa kalangitan at nilinis ang bubong. Ito ay isang bulaklak. Itinago ni Wood Ian ang bulaklak na iyon para sanayin ang kanyang kapangyarihan. Pero hindi niya alam na ang itinanim mong bulaklak ay may aura ng buhay na tao. Nagkabanggaan sina Yin at Yang at nagrebelde dito. Yung bulaklak, sumabog ito. Ngunit nandoon pa rin ang mga labi. Nag-iimbestiga ang hotel. Sa lalong madaling panahon ay malalaman mo na ito ay isang puting bulaklak ng bayan. Ang ebidensya ay lumitaw sa Wood Ian bedroom. Ano sa tingin mo ang iisipin ni Yan Wang? Sinabi ni Wood Ian na sinira niya ang ebidensya. Ngayon ang ebidensya ay sumabog mula sa Wood Ian bedroom. Sino ang nagsisinungaling? Halata naman. Pipigilan ba ng hotel ang bagay na ito? Hindi ito mapipigilan. Masyadong malaki ang sitwasyon. Alam ito ng kalahati ng mga tao sa palasyo. Gaano man kalakas ang hotel, hindi nito kayang isara ang bibig ng lahat. Bukod dito, naghihintay si Yan Wang ng pagkakataon. Naghihintay ng pagkakataon. Ang hotel ay isang malaking lungsod. Matagal nang gustong matutunan ito ni Yan Wang. Ngunit walang dahilan. Ngayon ay dumating na ang dahilan. Hao Xiaoman, nakikilala mo ba ang bagay na ito? Ang pagtugon kay Yan Wang, tila ito ay isang nakatagong puting bulaklak ng bayan. Isang nakatagong puting bayan na bulaklak. Hindi mo nakikilala ang bagay na iyong itinanim. Pagsagot sa hotel, nakilala ko ang nakatagong puting bayan na bulaklak. Ngunit ang tambak na ito ng mga bagay ay napakalaki. Masasabi ko lang na ito ay isang nakatagong puting bayan na bulaklak. Hindi ako nangangahas na sabihin na ito ay isang nakatagong puting bulaklak ng bayan. Interesting ang babaeng ito. Meng po, kilalanin mo. Ito ay isang nakatagong puting bulaklak ng bayan. Ang parehong amoy. Hindi pwedeng magkamali. Sa pag-amoy lang. Ako ay nagluluto ng sopas sa loob ng 3,000 taon. Wala akong nakitang mali. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang humingi ng ibang pangalan. Ang bagay na ito ay tinatangay ng hangin mula sa 5 palasyo. Kinumpirma ni Meng Po na kay Tao Xiaoman iyon. Ito ang katapusan ng paghabol. Ito ang katapusan ng paghabol. Ang katapusan ng paghabol. Mr. Hotel, ang ibig mong sabihin ay ang 5 palasyo na nakabalangkas sa pribadong magsasaka. Ang mga ninakaw ay ninakaw at ang mga pribadong bulaklak ay ninakaw. Muntik na nitong mapatay ang opisyal ng korte. Ganon lang. Li Chen, gusto mong makialam. Nakialam na ako. Nakialam na ako. Ito ang talaan ng 18 palapag. 3 araw na ang nakalipas, ang 5 palasyo ay nag-away.
Natama ng harang ang 18 palapag. 3 bilanggo ang nagulat. 2 araw ang ginugol ko para supulan sila. Ang kasalanan ng 5 palasyo ay tumama sa aking sahig. Gusto kong ayusin ito. Li Chen, huwag kalimutan ang iyong pagkakakilanlan. Ang aking pagkakakilanlan. Ang may-ari ng 18 palapag ay ang pinakamabangis na multo sa palasyo. Mr. Hotel, gusto mo bang ikumpara ang iyong pagkakakilanlan sa akin? Sapat na. Binabalangkas ng 5 palasyo ang pribadong magsasaka. Ang mga ninakaw ay ninakaw at ang mga pribadong bulaklak ay ninakaw. Nakumpirma ang kasalanan ng 18 palapag. Naputol ang 5 palasyo. Ang 18 palapag ay tinamaan ni Li Chen. Hotel. Pinarusahan ka ng 300 taon dahil sa hindi pagsunod sa mga patakaran. Tao Xiaoman, nakulong ka dahil sa pagnanakaw ng mga kalakal. Ngunit may dahilan ka para gawin ito. At ang mga kalakal ay nawasak. Hindi ka pinapayagang ituloy ang mga ito. Magpatuloy na maging isang pribadong magsasaka at palagwin ang iyong lupain ng maayos. Salamat, King Yan. King Yan, yung mga abo ba talaga yung sikretong bulaklak? Paano kung ang tunay na mga lihim na bulaklak ay nasanay na? Nasira ang harang ng 18 palapag. Hotel, gusto mong magrebelde? 3,000 taon na ang nakalipas. Dapat baguhin ang posisyong ito. Tiyo, gawin mo. Patayin silang lahat. Ang barrier ng 18th floor ay ito lang. Ito ay isang maliit na trick. Li Chen. Ang liwanag ng domain. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para wasakin ang 5 palasyo. Nakakatuwa, pero ganito rin. Pumunta sa impyerno. Patayin mo ako kung gusto mo akong patayin. Secret flower ko yun. Wala itong kinalaman sa kanya. Li Chen. Li Chen, binigyan kita ng pagkakataon. Sayo pa rin ang 18th floor kapag tumabi ka sa akin. Iniligtas ko rin ang buhay ng babaeng iyon. Ngayon, kailangan mo akong patayin. Ngayon, maaari na lang kitang ipadala sa iyong paglalakbay. On your way. Ano ang sinabi mo bago ka mamatay? Anong tinatawa-tawa mo? Natawa ako sayo. Hindi ka marunong mabuhay. Hindi alam kung paano mabuhay. Malapit ka nang mamatay.
Nag-uusap pa rin. Nanginginig ang lupa sa ilalim ng paa. Parang isang higanteng halimaw ang nagising. Ano ito? Hindi. Imposible. Sino ka ba? Patayin mo ako. Tatlong libong taon na ang nakalilipas, binuksan ko ang lugar na ito. 6 na talam ang tumalikod. Inayos ko. 10 palasyo ang nawasak. Tinatakan ko ito. Naiintindihan mo ba? Isil ang lupa. Tinatakan mo ang lupa. Hindi. Isil ang lupa. Imposible. Bakit mo itinago ang iyong pagkakakilanlan? Tamad na akong pakialaman ang mundo. Gusto kong mamuhay ng simple. 3,000 taon na akong nagretiro. Akala ko kaya mong pamahalaan ang lupain. Hindi ko inaasahan na palakihin kita. Magulo ang 9 na palasyo. Ito ay hindi mapapatawad. Kung hindi mo ako papatayin, papatayin kita. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Pinilit ako ng tito ko. Hindi mo ako matatalo. Ngayon sasabihin mong pinilit ka. Natatakot ako. Ang kapangyarihan ng madilim na bulaklak ay bumalik sa orihinal nitong pinagmulan. Napunta na sa cultivation. Napunta ito sa landas ng buhay. 300 buhay ang bumalik. Natatakot ako. Ano? Hindi mo ako nakikilala. Ako ang lupain ng kabisera ng hangin. Bakit mo ako tinutulungan? Ang sarap kasi ng kamatis mo. Tiyo. Tara na. Dapat tayong pumili ng mga kamatis. Teka. Grabe, ngayon lang ako nasaktan. Ayos lang. Hindi pwedeng umalis ka na lang. Ipaliwanag mo sa akin. Kakausapin kita pagbalik ko. Haring yan, bumangon ka.
Ang lupain ng kabisera ng hangin. 3,000 taon ka nang nagtatago sa 18th floor. No wonder. No wonder what? Hindi nakakagulat na ang halaman ng batang babae ay napaka-magical. Ito pala ay isang maharlika. Maharlika. Pero sabi ng lupa, masarap daw kasi ang kamatis. Naniniwala ka ba? Ang sarap. Sobrang sarap. 800 taon na akong patay. First time kong makain ng ganito kasarap na sabaw. Meng po. Isa pang mangkok. Sa wakas mapayapa na ang araw. Nahanap ko na. Sabihin mo. 1 buwan na ang nakalipas, nagrebelde ang hotel na yan luo. May nakilala akong palihim. WHO. Mula sa Sky Hall. Bakit pumunta sa underground mansion ang mga taga Sky Hall? At nasuri ko na rin ang pagkakamali ni Tao Xiaomai. Hindi aksidente na nahuli siya. Ang itim at puting tela ang buhay at kamatayan ay hinawakan ng isang tao. May sadyang nagpalit ng record at dinala sa underground mansion. Sino ang gumawa nito? Napakalinis ng mga bakas. Hindi ko malaman kung sino iyon. Ngunit ang pamamaraan ay ang pamamaraan ng Sky Hall. Ano sa tingin mo ang dayuhang gas sa kanya? Napaka-espesyal. Napaka-espesyal nito. Ang normal na living gas ay dahan-daang mawawala kapag ito ay nakarating sa underground mansion. Pero hindi niya gagawin. Hindi lang ito nagwawala, maaari rin itong makahawa sa mga bagay na kaya ang magdala din ang mga gulay na iyon ng dayuhang gas. Error 500. Server error. 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. Saan? That's all we know. Patuloy akong mag-iimbestiga. Sige na. Sky Hall. Nagrebelde ang hotel. Nahuli si Tao Xiaomai. Ito ay tiyak na hindi isang pagkakataon na ang dalawang bagay na ito ay konektado. Hindi ako makatulog. Kaya mo bang basahin ang liham na ito? Ang sulat na iyon ay ipinadala ng mga taga Sky Hall. Sky Hall. Bakit ako pinadalhan ng sulat ng mga taga Sky Hall? Nahuli ka ng hindi sinasadya. Hindi ito aksidente. Ano ang ibig mong sabihin? May sadyang nagdala sa iyo sa underground mansion. WHO. Iniimbestigahan ko pa, ngunit maaari kong kumpirmahin na ito ay nauugnay sa Sky Hall. Bakit? Isa lang akong ordinaryong tao. Ako ay isang magsasaka, hindi ka ordinaryo. Napaka-espesyal ng dayuhang gas sa iyo. Ang normal na buhay na gas ay mawawala kapag ito ay umabot sa underground mansion. Ngunit hindi mo gagawin. Kaya naman ang mga bagay na tinutubuan mo ay nakakatikim ng mga multo. Ano ang espesyal sa aking dayuhang gas? Hindi ako sigurado. Bago ko pa malaman, huwag kang pumunta sa lugar na sinasabi ng sulat. Bakit? Ito ay isang bitag. Alam kong baka isa itong bitag. Pero gusto kong malaman ang sagot. Sino ako? Bakit ako nandito? Ano ang mali sa dayuhang gas sa akin? Gusto kong malaman ang mga tanong na ito. Error 500. Server error. 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. Error that's 500. All we know. Server error. 1500. That's an error. There was an error. Ako na ang bahala sa iba. That's all we know.
Hindi siya dumating. Huwag kang mag-alala. Darating siya sooner or later. Pagkatapos ng lahat, masyadong mahalaga ang nasa kanya. Pupunta ako. Error 500. Server error. 1500. That's an error. There was an error. Napatay Please mo try ba again ang later. emperador? That's all we know. Oo. Pinatay niya ang hotel at ang dance hall. Interesting. Ang tagal mong tinatago. Sa wakas nagpakita ka na. Nasaan ang babaeng iyon? Nahawakan na niya ang target. Error 500. Server error. Huwag kang mag-alala. 1500. That's Maglaan an error. ng oras. There was an error. Error 500. Please try again Server later. error. That's all we know. 1500. That's an error. There was an error. Gusto Please siyang try again protektahan later. ni That's all we Fengdo. know. Error 500. Server error. 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know.